Ito po yung ating latest satellite animation. Wala tayong mga cloud clusters, maliban na lamang dito, unti-unti nang ini-enhance nito yung ating southwesterly wind flow o yung mamasamasang hangin po galing dito sa may timog kanluran, at ibig sabihin yan meron tayong mararanasan mga pag-ulan na posibleng maging isang low pressure area o panibagong bagyo sa mga susunod po na araw. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. As for our gale warning, dahil po dito kay Bagyong Aghon, meron pa ring maalon na karagatan hanggang 4.5 meters, baybayin ng Aurora at ng Northern Quezon, kabilang po ang Pulilio Islands, Isabela, dito po sa eastern seaboard of Cagayan. Delikado pa rin po ang pumalaot sa mga nabanggit natin ng mga seaboards, at inaasahan natin meron pa rin tayong maalon na karagatan in many areas of Luzon. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, meron pa rin tayong aasahan ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Epekto ng southwesterly wind flow na ini-enhance nitong si Bagyong Aghon. Meron pa rin tayong medyo delikadong mga pag-ulan, 50 to 100 mm ang pag-ulan, Occidental Mindoro, Antique, Palawan, Iloilo, Guimaras, and Negros Occidental. Mga nasa western side po ito ng Southern Luzon and Visayas. For Metro Manila naman po, gayon din ang malaking bahagi ng Luzon, ay makakaranas pa rin po tayo ng kalat-kalat na ulan, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi sa mga susunod po na araw. May epekto rin yung southwest wind flow, kaya pinakamatataas yung tsansa ng ulan dito sa Zambales, Cavite, Batangas, Metro Manila, Bataan, Ilocos Region, at doon pa rin po sa mga areas na western side ng Southern Luzon and Visayas. Sa ngayon po, ito yung ating mga signal number 1 pa rin sa eastern portion of Quirino, kabilang ng Madela, southern portion of Nueva Vizcaya, kabilang ng Anfolso, Castañeda, Nagtipunan, and Aglipay, eastern portion of Isabela, kabilang mga bayan ng Divilacan, Dupax del Sur, and Dupax del Norte. Buong Aurora po, signal number 1, ganyan din sa northern portion of Quezon, San Mariano, San Guillermo, Jones, Etchague, San Agustin, Ilagan, Maconacon, Benito Soliven, Angadanan, Kawayan, Nagilian, Palanan, and Dinapigue, General Nakar, Infanta, Real, at buong Pulilio Islands, Vinsons, Paracale, at signal number 1 din po sa northwestern portion of Camarines Norte, Jose Panganiban, and Kapalonga, kabilang na po ang Calaguas Islands. So ito yung mga lugar pa rin po na makakaranas ng pagbugso ng hangin, bagamat hindi na po ito kasing lakas as nitong mga nagdaang araw. Kaya naman po, patuloy na paalala natin sa ating mga kababayan, mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha. Yung pag-apaw ng ating mga ilog, possible pa rin po, no, dahil patuloy yung mga pag-ulan, at yung landslides, nandyan pa rin po yung banta, lalo na po sa mga mountainous areas or bulubundukin na lugar. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo rin kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Ano nga ba yung inaasahan natin? Meron tayong mga minsan malalakas na hangin. Inaasahan po natin na kikilos pahilagang silangan or northeastward itong si Bagyong Aghon sa susunod po na 2 araw habang nandito sa may Philippine Sea hanggang sa makalabas siya ng ating area of responsibility pagsapit po ng Wednesday ng hapon. Pwede po siyang humina habang siya ipapalabas, but for the next 2 days mananatili siya sa typhoon na sa higit 140 kilometers per hour pa rin po, pero pupunta siya dun sa may area po na medyo malamig na ang karagatan, kaya pwede siyang humina muli as a severe tropical storm. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa, at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!